we are back. Ito na nga, pag-uusapan na natin yung iba't ibang klase ng kapitbahay na mayroon kayo, mga kada. Kayo ba? Oo. Anong klaseng kapitbahay ang meron kayo? Dami kong kapitbahay ngayon. Kasi I moved, di ba, from floors in my own building. Kung nasaan ako na-locate ngayon, ang dami kong katabi. So maririnig mo lahat ng ginagawa nila. At sila rin for sure kung anong ginagawa ko. I'm bothered by it. Kayo, Mama P. Kayo kasi, you Condo. guys live in a condo. Condo rin. Kaya talagang mas mahalaga yung maging mabuting kapitbahay Totoo, ka. totoo. Because you're only separated by walls. walls, oo. Sometimes the walls are thin pa. Correct. Diba? Pero kami, we live, kahit nakatira kami sa bahay, si Steve talaga made it a point na maging mabuting kapitbahay dun sa magkabilang side. Galing niya doon. Siya siya nag-intro sa akin nun. Dapat Diba? naman, Oo. di ba? Spread Kita kind. natin, di ba, dati sa mga movies na uso before, yung parang pag may bagong lipat, magdadala ka ng pagkain, mga ganun. Oh, madami yan. Madaming klaseng kapitbahay yan, mga kada. Kaya po namin yan naitanong dahil sineselebrate po natin ngayon ang Won't You Be My Neighbor Day, kung saan kinikilala po ang value ng pagkakaroon ng magandang relationship among neighbor. Dahil dito po sa Pilipinas, iba't ibang klase ang mga relasyon ng magkakapitbahay. May ilan po na madalas mag-away. Dahil nagkakareoke pa kahit lagpas na po ng alas 10 ng gabi. May iba na hindi naglilinis ng kanilang mga basura sa tapat ng bahay at kapag humangin, mapupunta na sa kabilang bahay. Ang ilan naman ay madalas mag-away dahil po sa right of way. Kaya ang tanong natin sa ating mga kada amiga, Anong klaseng kapitbahay ba ang mayroon kayo, mga kada? I-share nyo na yan. Pero ngayon, let's watch this. Mayroon akong mga klase ng kapitbahay na madalas hindi lumalabas. At masyadong tahimik ang paligid, ngunit naintindihan ko dahil ganun din ako. Because I'd rather stay home, read books, or rest instead of talking to other people and drain my energy. So we don't talk that much or we don't interact that much. But although we are not close, I know that they are kind, hospitable, and a decent person who respects the privacy of others. Marami kong mga ano yan, mga ugali, iba masama, iba magaganda. Ang aming mga kapitbahay ay masayahin, matulungin at mabait. at ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase ng kapitbahay na mayroon po sa ating lugar. Tignan po natin kung naka-encounter na kayo ng ganitong klaseng kapitbahay. At pag-uusapan rin po natin kung paano ba ang tamang paraan para sila ay pakisamahan po. Ito na ang una. Oh. Ang kapitbahay na machika. Raise your hand, kada squad, kung meron kayong ganitong klaseng kapitbahay. Machika ang kapitbahay, meron? I have. Meron. Ako meron. Meron? Yun. Ito po yung sila yung klase ng kapitbahay na walang ginawa kundi tsikahin ng lahat ng ibang kapitbahay tungkol sa lahat ng nangyayari. Natatawa Diba? mga ladies At sa audience. updated lahat. Yan, updated sila lahat sa mga kaganapan ng inyong buhay. Sa mga latest trending balita and happenings. Oh. Pero minsan dapat may po, ano yan, may disclaimer. Oo. Hindi lahat ng mabalitaan mo dyan ay totoo. Yun Ay, na totoo nga. din yun. Kaya take it with a grain of salt. At saka, ano rin, parang kailangan din nating suriin. Bakit ba natin ginagawa itong pagchichika na ito? Alam naman natin na ang pagchichika ay makasalanan kung ito ay ginagawa ng maling may maling motivation, kung ito ay paninira ng kapwa or para maiba yung opinyon ng ibang tao sa kanila. True. 'Di ba? Kaya gagawin lang dapat natin 'to kung ito ay makakatulong makakabuti. at hindi makakasama.
True. Dapat yung mga chika, halimbawa, ano ng latest dun sa inyong barangay or sa inyong lugar. Correct. Hindi ba? Or kung saan yung bago na-open na establishment na pwede puntahan, na mas mura dito, Tama. makaka-save po tayo doon. Pero natawa si Ma'am Brenda at si Ma'am Ellen. Gusto ko malaman kung bakit. Bakit ano bang chika, di ba Share. meron sa kanilang kapitbahay? Kasi Pa-chika dito- naman, Mami Dito sa Brenda. Share KU, pati po kayo magsasabi sa amin Kailangan ng iyong mag-share. opinion. Oo. Tapos pati kung ano yung ano yung positive impact sa inyo ng merong kapitbahay na machika. Ayan, Yes. si Mami Brenda. Ayan Ayan, po Mami ang Brenda, mic, your Mami mic. Brenda. Sa likod Opo. mo. Opo. Yun po. Yan. Tawalan po ako dun sa bagong establishment po kasi nakita ko yung Jollibee sa Ay, Aba! fast food. Fast Ang food. fast food, Oo. yun. Tapos, Mommy. malapit na rin po magsupas o kaya malapit na rin po sa akin madali na rin kumain. So, minsan po Nice. naichichika nyo yun sa kapitbahay. Mami Brenda. Opo. Tuwing kailan po kayo chumichika? Di ba may mga oras yan? Minsan mga hapon yan eh, no? Pagka may time lang po, hindi naman po madalas. Pero kayo po ba ay chumichika din po kayo sa kapitbahay niyo? Minsan? Hindi po madalas. Hindi madalas. Opo. Pero friends kayo. Yes po. Yan ang maganda. Nagtutulungan, di ba, minsan? Yes Pag po. may kulang tayo ng salt or something, knock na lang. At saka, Thank you. maganda yung kay Mami Mami Brenda. Brenda. Kasi parang community balita tungkol sa community ang kanilang pinag-uusapan. Uy, Mare, may magbubukas na bagong fast food chain. Mas madali na tayo paborito natin yung fried chicken. Oo. Masaya yan. Mas malapit na sa atin. Correct. Magandang Thank you, chika Mami yun. Brenda. Thank you, Mami Brenda. Okay, next. Ito naman, itaas ang kamay kung meron kayong ganito. Kapitbahay na mapagbigay. Op, Yes, meron kaming present. ganyan. Ay, wala po sa inyo. Meron. Taas po kamay kung meron po kayong ganyang kapitbahay. Ay, Parang- dalawa paano lang. pag ako yung mga hindi po kapitbahay na nagtaas yan? ng kamay, lipat na po kayo ng bahay. Yan yung mga kapitbahay na lagi nagbibigay ng pagkain. Perfect. Halimbawa, nag-birthday. Correct. Ako ganyan. May birthday cake ka bigla. Oh, sarap. Or Pansit. pansit. May papansit pa. Lumpia. Ay, yes. Yes. I like that. I'm one of those kapitbahay na give something to the other neighbor. Oh, kung wala po kayong ganong kapitbahay, lipat na po kayo. Punta kayo sa amin. Ano At pang hindi meron, lang Mama yan. P? Yung nag-offer din magbigay ng kahit anong tulong. Ayun. Diba? Yung tipong kailangan ng gamit. Halimbawa, hagdanan. Diba? Yun yung mga pinagpapasapasahan Oh, eh. tools, correct. Tools. Pang maintenance. Oo. Oo, ng bahay. At mga asukal, suka, patis, correct. asin, grocery. Wow, lahat na. Sa amin, sa Pampanga, yung kapitbahay namin, parang palitan sila nung isang kapitbahay. Kunyari, mamamalengke si mama, may papabiling kapitbahay. Tapos minsan naman si mama hindi mamamalengking kapitbahay, papabili. Ay, that's so So cool. parang tulungan Nagtutulungan lang. sila. Oo. That's nice. Shout out. Yes. May pasabay. Di ba? Pero nagbabayad naman kayo, no? Oo naman. Reimburse. Oo naman. Walang issue sa pera. Yan ang bawal. Yan ang bawal. Oh, yes. Wag Yan ang magpautang. magiging mitsa. Oo, bawal yan. Pag-aaway. Pero halimbawa siguro, di ko alam, di ko natatanong kina mama, siguro kung mga mura-mura lang, di na yun pinapabayad, no? Oh, pag sobrang Oh, ano na, ay, sabi ng kapitbahay, sana all. Everyday na daw magpapabili. Oy, may dalawa na kayong pwede lipatan na yung condo ko sa QC. Sa Ang bahay na sa Pampanga. Oh, lipat na kayo doon. Ito naman, taas kamay kung meron po kayo nitong experience ha. Ang kapitbahay na madamot po. Nako po! Kabaligtaran ng kapitbahay na mapabigay. Oh, nagtawa na sila. Doon ako tinitingnan eh. Mas Ang cute ng marami mga doon. mare natin today. Sila Sila yung mga mare. klase ng kapitbahay na pakiramdam nyo, wala kayong kapitbahay dahil hindi mo sila mararamdaman at inaasahan. Yung tipong kapag may emergency po tayo dyan, kailangan tayo ng tulong, katok po tayo sa pinto nila, ayaw sumagot. Para akala mo walang tao. Meron po, ayan. Gusto ko Hala. malaman yung opinion niyo. Kwento na yan, Mami please. Elena. Tama po ba? Ayan po ang mic. Gusto naming marinig yan. Kasi mahirap din po yung ganon, yung wala kang
maasahan. Kasi just in case ng emergency, hindi sila kumikilos, hindi sila lumalabas ng bahay, andun lang sila sa loob. Mahirap po yun. So may kapitbahay kayo? Meron po. Mami, ano lang naman po, 2 lang sila. So marami naman nakapaligid sa amin. Okay lang yun kasi, di ba, may mga kasama ka pa rin. Di dead mo na lang, huwag ka magagalit. Dead ba mo na lang? dead mo na Pansinin mo na lang yung mga maaasahan mo Yes, sa kapitbahay. Baka mahiyain lang sila, Mami Elena. I know. She sabi- tried. Ay! No, Ems, she tried. I'm telling you. Okay, No, joke. sige. We're just looking at the brighter side. Yes, correct. Sino pa po ang may mga kwento dyan na kapitbahay na medyo hindi naaasahan? Wala? Ay, naaasahan naman. What if tayo naman ang naging madamot? Kasi nga, baka naman yung hiningi, too much. Or kung hindi man Sobra na. yung parang ano lang, inconsiderate. Oo. Di ba lagi nagiging pag-aaway din yung halimbawa, binabarahan yung driveway mo. Ay, oo nga, may mga ganyan. Dahil nagpa-park doon, so hindi ka makapark sa loob ng garahe. Kaya maganda na rin nakilala mo sila. Totoo. Para pwede mo silang puntahan. Mare, Sasakyan mo. paurong lang muna para makapaggarahe kami. True. May mga ganyan dati sa bahay namin. Harapan ng pinto. Uy, Oh, kwento. tago na lang natin sa pangalan. Tago natin Wag sa na. initials, ha? Wag na. Tapos kapag hahanapin mo na sila, nawawala sila. Hala. Oh, hirap ka na makapasok. Mag-aantay ka. Oh, patience is the key. Oh, mga maingay, kahit past 12 na ng midnight, nag-iingay pa rin. May nagreklamo na bang ganun? Parang wala pa naman. Kailangan talaga maging considerate tayo, di ba? Tama. Oh, ito naman, ang next na kapitbahay. Kapitbahay na inggit. Sila yung klase ng kapitbahay na hindi magpapatalo kung ano ang meron kayo. Sa sobrang inggit nila kung anong bagong gamit ang mayroon kayo, dapat magkaroon din sila. Naku! Minsan ay hihigitan pa nila kung ano ang mayroon kayo. Halimbawa, bumili kayo ng 30 inches na flat screen TV. Sila naman bibili ng 40 inches na flat screen Wow, TV. Tapos kapag magchichikahan kayo, uy, Mari, kakabili ko lang. Ha? Ako nga 40 inches ang nabili parang ang ko. dating doon, wala yan sa lolo ko. Diba? Pero sa TV naman. May ganun po ba kayo? Wala naman inggit. Kasi papalipatin ko na rin ulit kayo ng bahay. Mga Baka mag-end up na kayo doon sa Alabang. Sana ano na lang, sabi ko nga, sana hindi na lang gamitin yung word na inggit. It's more on na-inspire, Yes. 'di ba? Parang, uy, na-inspire ako doon. Parang, okay yan ya, 'di ba? Correct. Pag sinabi mo or kinausap mo, kunento mo, uy, nabili ko yung ganito, maganda pala siya. Subukan nyo minsan. So, hindi ka naiinggit, na-inspire ka na, baka mas matagalan pala tong gamit na to, okay din. Tama. Dapat wala na inggit na yan. Correct. Pweds. Basta afford. Tama. Oo, baka mamaya naganda utang-utang na. Correct. Malampasan mo lang yung mga Para gamit lang mo. ma-match mo, di ba? Tapos inutang pa niya doon sa ininggitan niya. Ang galing gumawa ng kwento. Ang sama. O, ito Erase, naman yung erase. next. Raise your hand kung meron kayong kapitbahay na deadma. Sila yung klase ng kapitbahay na deadma, walang pakialam, sa iba pa nilang kapitbahay. Yun yung nagda-dump ng basura, kung saan-saan. Basta gusto nila, Meron? gagawin nila kahit nakaka-istorbo na. Ay, meron Ayan, daw. yung sobrang lakas magpatugtog. O kaya yung Music, one no? to sawa na pag-videoke kapag may celebration. At kahit magreklamo ka na sa barangay, Naku. wala pa rin silang pakialam. And on top of it, iluluto pa sila ng, sabi mo, buro. Tuyo. Tuyo. Okay lang naman kung magluto ng buro, basta nabibigay. Correct. Oo. Pero nagtaas ng Si kamay. Ate- Ayun, si Mami Ano pong Lloyda. naging experience si Mami Lloyda? Sa basura to, feeling ko. Hello, magandang umaga po. Good morning, Ang na-experience po namin, yung laging nagpapatugtog ng karaoke ng hating gabi na. Hala. Yun po, minsan yung isang kapitbahay namin, tumawag na nga talaga siya ng barangay para lang ma-stop. So, nung pandemic, medyo natahimik.
Pero nitong magbukas na ulit tayo nung wala na yung COVID, eto na naman sila. Maganda po ba ang boses? Ang problema, masakit sa tenga. Hindi po ako yan, Mami Lorda. Make sure, Em, Malayo hindi ikaw po. sinasabi. Isa pa, yung doon mag-iiwan ng basura sa harap ng yung di ba? Kapag may celebration po, One time, sabi ko, baka naman pwedeng huwag naman dyan sa harapan. Kasi pag nilagay ko yan sa pinto mo, siguro naman masasaktan ka rin. Alam mo ba, kasi nandun kami ngayon sa, ang place namin kasi hindi na sa subdivision. Pero before, 20 years sa subdivision kami. Alam mo ba, sagot sa akin, bumalik ka sa subdivision. Hala! Kaya, dead man na lang ako ngayon. Pag nagkalat, may dalawang kapitbahay naman akong talagang naglilinis. At minsan naman, and in return, inaabutan ko naman sila. Para nang sa ganon, yung place namin laging malinis. So, yun ang mga bad experience kapag ka medyo magkakalapit ang bahay. Pero ang bait niyo, Ma'am Lloyda, kasi naabot mo pa ng konting tip. diba? Pero nung COVID, tinuruan ko sila. Nung COVID kasi, kapag nagluluto ako ng sobra, binibigyan ko sila. So yun, naging kaibigan ko na sila. Siguro more or less mga 8 houses from my From your house. place, Ano ko na sila, kaklose ko na sila. That's so cool. Kasi nga, pag nagluto, tsaka nung may nasunugan doon, ginawa ko, kinalap ko lahat yung mga lumang damit namin, tapos binigay namin, mga tubig, ano. Yun, so Ma'am Lloyda pala, kahit tahimik, mabait naman pala. Alam nyo na kung saan kayo lilipat, Oo. So, pero meron pa rin hindi nagbago. Meron pa rin. Pero maganda po yung paraan ninyo, Ma'am Lloyda. Parang kill them with kindness. Correct. Diba? Kahit marami ng atraso At saka ang trabaho ko doon, hi and hello lang. Hindi talaga ako nakikipag-chikahan. Baka mamaya bigla na lang ako sa bunutan, di ko alam, di ba? O, di ba? Mahirap na. Mabuti na yung may limitasyon. Alam mo yung Oo, boundary, tama. di ba? Mabait ka, pero hanggang doon. Hanggang doon lang. Ang isa pang lesson is yung, sabi nga nila, kapag may kapitbahay kang mabait, daig pa yan yung malayo mong kapatid. Di ba? Once na nagkaroon ng emergency, may matatawag ka. Yung nasa Davao na kapatid mo, hindi mo naman matatawag. Di ba? Mapuntahan agad. I love it, Mami Lloyda. Ang ganda nun. Ganda ng Diba? pananaw ni Ma'am Lloyda. Ayun lang po. Thank you, Salamat. Mami Lloyda. Thank you po. Ayun, good vibes. Diba? Positive. Ito naman, kapitbahay na cool at happy. The best kapitbahay na magkaroon, parang si Ate Lloyda lang yun, Sila yung klase ng kapitbahay na babati po sa'yo tuwing nagkakasalubon po kayo. Like, for example, pumunta kayo ng trabaho. Good morning, Mom! Have a good day! Yung gano'n, yung may energy pa. Laging bukas ang kanilang tahanan para sa lahat ng tuwing may okasyon, gaya ng mga birthday. I love it! Oo, Gusto mo yun? Tapos dapat. binibigyan ng cake. Oo. Sarap. Busog na kayo sa handa, may pasyarong pa kayo pa The best part. The best. Kailangan yung ng tulong, always ready sila to help us, di ba? With a helping hand. May ganun ba kayo? Or kayo ay ang Wala. isang neighbor na ganyan? Meron. Hala, hirap. Meron daw, Meron. meron. Nahihiya lang sila magtaas ng kamay, pero meron naman daw. At sana, kayo din ay ganong klaseng kapitbahay, di ba? Hindi lang siya basta tayo yung nakakakuha, nakaka-receive, dapat tayo rin maging cool na kapitbahay. Yun. Tapos, may mga bagay kasi na hindi na, tulad ng kwento ni Mami Lloyd, hindi natin control kung ano yung ugali ng ating kapitbahay. So, instead na napagsabihan na natin sila pero wala pa rin, focus na lang tayo doon sa ibang kapitbahay na mababait. Tama. Diba? Kesa maging ugat pa yan ng pag-aaway. pasensya na lang kasi ang pangit ng kaaway mo yung kapitbahay. Mahirap. Diba? You need them kasi for security reasons. True. Diba? Halimbawa, may fire na mag-start, meron mag-alert sa'yo. Or meron tayong may taong pumapasok na Correct. alam nyo na hindi na familiar Magnanakaw. din. Oo, di ba? Tama. Kaya, Pero sana yung ibang kapitbahay hindi nangunguhan ng halaman. Ayaw nga, iparinig mo nga. May ganun kayo? Ay, meron! Mayroon din. Ito, si Emma, Hala, or sorry yung mga na, tanim. relate. Halimbawa, nagtanim kayo ng mga gulay. Yung bunga. Tapos sila yung mag-harvest. Mag-aani. May ganun kayo, Mami?
Hala, wag naman sana nating kunin. Mahal yung halaman. Ako naman, I will admit Maglagay ka na, ng CCTV. na dati, nung nasa Parañaque pa ako, so maraming bahay. Eh, di ba, I was having my treatment pa for cancer, where, katulad ng kanina, yung sa gout na na-develop ng mga UP. Herbal medicine. So anyway, herbal din siya. So kailangan ako ng sige. mga... Sige, kumain ka na lang muna kasi medyo mahaba tong kwentong to. Ito, so kailangan ako ng mga dahon, yung mga dahon ng guyabano tree, ganon. Guyabano leaves ang kailangan ko, tsaka avocado leaves. Sabi ng oncologist ko, yung doctor ko for cancer, iano ko yan, parang Pakuluan. Pakuluan. Sa ko, lagot, wala akong ganyan. So pumunta ako doon sa tabi-tabi. Eh nakalabas naman yung kinuha ko, hindi ako nag-hi, hello, wala namang tao doon. Pero yung leaves lang naman. Hindi naman, nagalit sa'yo. Hindi naman, hindi Yan naman yung mga klase ng kapitbahay alam ko. nila. Paalam ka naman. Oh, nung next time, nung may nakita kong tao, nagpaalam ako, pero I'm admitting that there was a time na kinuha ko po yung dahon ng kapitbahay. Sorry na. Ako rin, isang beses. Mama P. Kinuha ko si Summer. Alam mo naman si Summer, aso ko po yun na malaki. Oo. Eh di maiwasan, nagpunta dun sa front lawn ng, hindi kapitbahay na direct eh. Parang across the street pa, medyo 1 block away. Eh di, nirelieve ang kanyang sarili, nag-number 2. Ala. Doon sa front lawn. Eh wala akong dalang supot. Tinawagan ko po yung kasambahay namin, sabi ko, paki naman. Pero by the time na dumating siya doon, naku, wala na. Kaya guilty po ako. Nagpadala talaga ako ng food basket doon sa neighbor namin. Ang bait. Ang bait mo naman. bait mo naman. Alam nyo na saan kayo titira, ha? Food basket. Summer naman kasi. Hindi, yun lang naman. Parang bigyan mo lang din Diba? ng Kambawi. Kahit malayo-layo siya, diba, parang, Being diba sabi nga considerate. nila, do unto others what you want them to do Yes. unto you. Gusto mo bang makahanap ng ganun sa harap ng bahay mo? Siyempre, ayaw mo rin, diba? Kaya, nagpaumanhin naman ako. Sinayin ko pa yung I'm so sorry, ganyan-ganyan. So, yun. Parang nagpunta sa amin si Summer nung nakaraang. Ay, hindi pa siya napadpad na Oo nga, pumasok din yung Sa inyo celebrator rin? namin. Nag-boost pa, ha? Talaga naman. Para mag-number 2. Naglaro pa sa mga pusa ko. Namasahe pa, ha? Talaga naman tong hammer na to. Ay, ilan lang po yan sa mga klase ng kapitbahay na pwede niyong makilala at makasalamuha sa inyong lugar. Ang tanong, saan po kaya pasok dyan yung inyong mga kapitbahay? Kayo ba yung kapitbahay na machika o yung kapitbahay na mapagbigay o yung cool at happy lang? Basta lagi nating tatandaan mga kada, kahit may mga kapitbahay tayo na hindi masyadong okay ang ugali nila, ang importante dyan, we should always be good neighbors para sa kanila, para sa Right. ating pamilya, di ba? Para sa ating sarili. Oo. Tolerance. All around. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!